Hello po and welcome po muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy po natin yung ating discussion. Dito na po tayo sa pay item number 17 or tile works. Okay, estimate po natin kung magkano abutin ng tiles ng ating sample na bahay. Okay, so ito po yung sample na bahay natin. So tingnan natin yung detail ng tiles or floor finishes. Ayan po, page 7 sa ating architectural plan. Page 7. So, yan. Naka-zoom in lang po. Yan, oh, zoom out ko lang. So, ground floor and second floor finishes. Ayan po. Dito natin makikita yung sizes ng tiles and dito rin sana dapat nakalagay yung anong klaseng tiles, then size. So, yung size ang nailagay ko. Ito, explain ko lang po yung nailagay ko, no? Ito po, 60 by 60, 30 by 30, and then 40 by 40. Mapansin nyo po nakalagay. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, no, yung tiles po natin, yun po yung nilalagay natin sa flooring. Hindi ko kasi maipakita ngayon sa internet. Kasi, napakabagal ng internet namin ngayon. Okay, so I hope, no, and I think, familiar naman po tayo kung anong itsura ng tiles. Okay? So, yung tiles po, maraming klase yan. So, una is, nagbabari yan sa sizes. So, yung mga sizes niyan, 10 by 10, 20 by 20 centimeter po 30 by 30 centimeter, 40 by 40 centimeter, yung mga square, 50 by 50, 60 by 60, and even 80 by 80. Okay, may rectangular din po, mga 20 by 30, 30 by 60, 60 by 120. So, yun po yung mga sizes niya. And then, aside sa sizes po, yung pagkakaiba po ng tiles ay may tatlong klase pong tiles na ginagamit. Okay, so hindi lang po yung kumbaga size yung pagkakaiba nila, yung klase na rin. So, yun po yung tinatawag natin na granite tiles, ceramic tiles, at saka porcelain tiles. So, kung titingnan natin tong ating tabulation or yung sa pay item natin, so ito siya. Okay, so mamaya ko po i-discuss yung mga yan yung ito kung isa-isa yan. Mamaya ko i-discuss. So, ito muna i-discuss ko yung sinasabi ko. Yung granite, porcelain, ceramic. So, yan po yung tatlo na yan, no? So, ito pong ceramic, kung mapansin nyo yung tiles na kulay brown yung ilalim, so, yun po yung mga ceramic. And then, porcelain po, ito yung mga kulay white yung ilalim. And then, granite yung kulay gray. So, other than these three, wala pa po ako na-encounter na ibang klaseng tile. So, kung meron po kayong alam, so, pwede nyong i-share sa atin. Okay? So, yan lang po kasi yung alam kong klaseng tiles. So, ceramic, porcelain, at saka granite tiles. Okay? So, ang pagkakaiba po niyan is parang mas maganda yung porcelain, parang mas makinis. Ganun ata yung ilalim niya. Okay, so halos wala namang pagkakaiba except lang po dito sa ceramic. Ito pong ceramic tiles na to, ito po yung kailangang ibabad sa tubig kasi nag-absorb to ng tubig. So kapag hindi nyo po siya binabad sa tubig bago gamitin, yung tubig na nasa mortar, yung nasa semento na nilalagay sa ilalim ng tiles, sisipsipin nung mismong tiles. So kaya nagkakaroon tayo kadalasan ng kapak. Okay? So double check ko po yung recording. So yun. Ito pong sa plano natin, ang nilagay ko dito, 60 by 60 by 60, parehas yan, no? Pero, ang gagawin po nating estimate is ihiwalay ko po yung design dito sa labas, sa loob, no? Yung tiles po kasi natin, napakaraming klase, no? Meron din po pala yung tinatawag na glaze at saka unglaze. So, yung glaze, yung medyo madulas, makinis, yung unglaze, yung medyo rough, no? And then napakaraming klase ng glaze and unglaze tiles. Okay? So, yun, ito balikan ko lang po itong ating floor finishes plan or layout. Ito pong mapansin yung 60 by 60 dito yan sa living, kitchen, and saka dining. And then itong 60 by 60 rin sa kwarto, 30 by 30 yung flooring sa CR, and then 40 by 40 yung sa balcony. Yan, ito sa balcony natin, 40 by 40. And then ito pong nakikita yung 30 by 30, ito po yung sa stair,
Ibig sabihin, yung sa ilalim ng stair, 60 by 60 pa rin. So, kung titingnan po natin dito, yan, ipakita ko lang para mas ma-imagine niyo na mabuti. Yan. Ito po, 60 by 60. Itong sa drawing ko lang kasi, dito sa 3D natin, sa SketchUp, medyo parang 40 by 40 yung ginamit ko. Pero, gagamitin natin talaga is 60 by 60. No? So, yan, 60 by 60 po yan. Okay, and then yung wall tile sa CR, ang gagamitin po natin is 30 by 60, no? And then yung height ng CR natin dito is 2.4. Sasakto po kasi yung hati na yun, yung 2.4. Dun sa size ng tiles na gagamitin natin na 30 by 60. Okay? So, sa pag-estimate po natin, unahin natin yung mga quantity, kung ilang pirasong mga tiles. So, ito, madali lang po ito. And by the way, meron po akong dalawang klaseng way sa pag-estimate ng mga quantities nito, no? So, itong una, ito yung di-discuss natin. Yung pangalawa, after ko na pong matapos ito. Okay? So, ayan, i-drag ko lang ito. So, ayan, hiniwalay ko po, no? Hiwalay yung klase ng tiles sa living room and sa second floor hallway. Yan, living at saka dining na rin yan, kasama yan. And then ito, yung 60 by 60 sa tiles sa rooms, yan. Ay sorry, hindi ko pa ata na-discuss dun sa second floor. So yung second floors naman, second floor, halos hawig naman po dun sa ground floor eh. So yung hallway at saka rooms is 60 by 60. Balcony or terrace, 40 by 40. And then flooring ng CR is 30 by 30. And then yung wall ng CR, 30 by 60 rin. Okay po. So, yun. Balik tayo dito. So, ito po siya. Hiniwalay ko siya, no? Hindi ko siya pinag-isa na 60 by 60. Isahan na lang, no? At isa pa, meron po palang tiles yung sa may lababo natin sa kitchen. So, hindi po kasi nakalagay dito yan. Kasi ground, ano to eh, floor finishes, hindi naman floor yun. So, yun lang. Isa yun sa kulang na detail ko, yung dapat merong detail ng tiles tile layout sa kitchen. Okay, so anyway, i-discuss ko naman yan mamaya. Yun po, balcony, CR floor. So, yan, 30 by 60. Zoom in ko lang po, no? 30 by 60, CR floor, double check. Yan, and then stair step, stair rise. Okay, so, baka po magtaka kayo yung sa rise natin, ito po yan, yung tiles natin. Tingnan ko lang yung detail ng tiles. Hanapin ko lang po detail ng stair. So, yung detail ng stair natin. Stair, ayun, detail of stair. Dito ata siya. Ayun, page 19. 19. So, ito yung stair natin. So, yung step kasi natin, 200 by 300. Ayan, 200 yung taas, and then 300 ito. Ngayon, kaya ko po nilagay dito is 30 by 30, itong rise. Kasi po, mahirap pong maghanap ng 20 by 30 na ka-pair nito. Ito po kasing step natin, 30 by 30 na yan. Automatic kasi 30 ito eh. Yan o. So, para matipid, para wala ng butal. Okay, kung gusto nyo naman po, 60 by 60, hatiin nyo sa dalawa. Pwede rin yan. Okay, so yung 60 by 60, pwede rin nyo rin gamitin para wala ring butal dito sa rise. So, yun, mga option po ninyo yan. Pero, ito po yung gagamitin natin. Okay, so, yun. Estimate na natin yung quantity niya. Okay, so, i-hide ko lang po ito para ma-zoom in ko ng maayos, and then ito i-hide ko rin. No, para ma-zoom in ko lang. Yan, ganyan. Okay? So, and dito po sa ating side, sa may side ng ating tabulation, naglagay po ako ng separate tabulation ng areas. Okay, so area by square meter po ito. Square meter. So, yung flooring, and then separate po yung area ng floor at saka wall stair. Bakit po? Dahil sa flooring, gagamit po tayo or mag-a-assume tayo na gagamit ng tinatawag nating dry pack. So, ito po yung nandito. Pasensya na, hindi ko masyadong maipakita kasi yung bagal ng internet namin. Pero, sa mga hindi po familiar sa dry pack, ito po yung parang concrete din po siya, pero ang timpla po nito is
ano, parang pang-plastering natin, hindi parang kundi plastering talaga except lang sa, konti lang yung tubig nito kaya nga po ang tawag diyan dry pack, 'no. So, yung timpla po diyan 1:2 to 1:3. Okay, so yun po yung tinatawag natin na dry pack. Sa flooring po natin ginagawa yan ano para po, mas makatipid. Yung, ginagawa po ito kapagka yung ano natin, yung, flooring natin halimbawa ito yung flooring natin. Ito kasing gagawin natin ano, um, hindi pa ito yung finish. Ang gagawin po natin, iko-consider natin na ganito siya. Yan, parang ito yung mortar and then ito yung yan 40 mm yung ating, thickness ng ating, dry pack. Okay, and then ito yung, tiles natin kung assumption ko lang yung 6 mm na yan. Okay, so mga 6 to 10 mm yan, eh. Okay, so yun po kaya gagamit tayo ng dry pack. Okay, so sa flooring gagamit tayo ng dry pack. Pero take note po, kapag hindi all the time magda-dry pack kayo. Kasi po, kadalasan ginagamit lang ang dry pack kapagka masyadong makapal ito. Okay? Kapagka ganito lang naman siya, halimbawa 20 mm lang, kalahati lang 'yan. 20 mm and below, ang ginagawa na po natin as diretso na na ano, combination ng, Portland cement at tile adhesive. Okay? So pagdating po natin sa estimate dito, sa quantity nitong dalawa na 'to, mas maidi-discuss ko po dun. Okay? So for the meantime, yun po, separate po yung, area natin ng floor at saka, sa wall at saka stair. Okay? So, mas mare-realize po natin 'yan mas maintindihan natin pagdating dito sa pag-estimate natin ng Portland cement and tile adhesive. So, 'yan ang pinaka main purpose po niyan para po dito sa, quantity nitong dalawa na 'to. Okay? Okay, so 'yun tuloy po natin. Estimate natin itong, tiles dito sa ground 60 by 60. Page 7 ba 'to? Ayun, page 7. So, estimate natin yung quantity dito at saka dito sa hallway. Okay? So, yan, estimate, i-assume natin na, yan, may nakalagay naman 3.5 by 8. Okay? And then, i-add natin itong sa ilalim ng hagdan. Okay? So, kunin ko lang po yung area. 3.5 times 8. Plus, ano yung isa? 3.5 by 2.15 times 2.15. Okay, so madali lang po itong area natin kasi kukunin lang natin yung total area na kokoberan ng halimbawang itong 60 by 60 and then i-divide lang natin kung ilang piraso. For example, ito na yung total floor area and then i-divide natin sa size niya na 0.6 times 0.6. Okay? So 60 cm kasi yan. So kung kunin natin ng meter, i-divide natin sa 100. Okay? Kasi 100 cm is 1 meter. Okay, so I hope wala na pong question dun, Kung may question po kayo dun, balik po kayo dun sa basic mathematics natin, no? So, yun. Yun, divide lang natin sa ganyan. So, yan, approximately meron 99. Pero, take note po, hindi po directly tayo gumagawa or ganyan ang gagawin, no? Mag-a-add po tayo ng allowance. Okay, magdadagdag tayo ng allowance na 10%, okay? Kaya po 1.1 yan, yung 0.1 na yan, yun po yung additional na 10% sa area. Bakit po tayo nagdadagdag ng ganun? Kasi po, for allowances, kasi hindi all the time sakto yung putol natin dyan. Okay? Hindi sakto yung putol natin, may mga siru-siruho na tinatawag. Okay? Pwede naman po yun, yung una nating ginawa, yung hindi tayo naglagay, pwede naman yun. Pero, napakapangit po ng kalalabasan. Paano? Yung mga halimbawang ito, nailagay na natin, no? Halimbawang nailagay na diyan. Kompleto na 'yan. Ang pwedeng kumbaga kung ang last natin lalagyan is yung dito. 'Yan. Ang possible na mangyayari diyan, yung mga siru-siruho na lang pagkakasyahin mo na diyan. So hindi na siya magandang tingnan. Imbis na straight pa rin yan na ganyan. Punta natin yung ating
AutoCAD yan. Ang pwedeng mangyari na dyan, ito, ilabas ko lang po ito, ano. Yan. Ito, palitan ko lang to. Pwede nang mangyari dyan, para mas maintindihan nyo. Pwede naman yung kung gusto nyo ganun ang estimate eh. Pero take note po, may mga disadvantage po yung ganun. So, for example, ito. Ay, naka-hatch pala yan. So, ito. Yan. Possible na mangyari dyan. Ito siya. I-ano ko lang po Yan, 60 by 60 yan. Yan, ang possible na mangyari, so parang mga zero-zeroho na lang, mga ganyan na. Okay, so mga ganyan, mga zero-zeroho na lang hanggang mga halos kahawig na yun ng ganyan. So in short, mabubuo mo pa rin naman yung area kasi total area pa rin naman to eh. Tama? So yun nga lang ang consequence niya. Maraming mga zero-zeroho dyan. Ang pangit na tingnan. Pero, and isa pa, wala pong gumagawa ng ganyan. Okay, so sino ba naman po ba ang papayag na ganyan? 'Di ba? Kaya ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng 10%. Okay? So yung sinasabi ko kanina na isang way sa pag-estimate ng quantity, mas maganda 'yun. Okay? Ito nga lang kasing una kong tinuturo, ito yung pinakamadali. Okay? So yun po, tuloy tayo and then ira-round up ko siya kasi yan, approximate yan. Ayun, 108. So, ira-round up ko po yan. Round up. Yan, round up natin. Check ko yung recording. Okay, goods. Okay, sa flooring, yan. Pero take note, no, sa baba pa lang yan. Hindi pa natin i-consider yung sa taas. Okay? So yun, pinakita ko lang po dito para sampulan natin to. Okay? Para kahit hindi nyo na ituloy yung ating discussion o itong ating video, magagawa nyo na yan. Okay? So, ganun lang po kadali. Kung nyo yung area, magdagdag kayo ng 10% and then i-divide nyo sa isang size ng tiles, 60 by 60. Kuha nyo na kung ilang pirasong tiles. Okay? So, ito po, dagdagan natin. Balikan natin to. So, dito, ito siya. So, ito is 1.2 by 8. Yan, 8 yan eh. Ito, di ba? 4 plus 4. And then ito, parang 0.6 yan. So, kung gusto nyo sukatin, meron naman dyan sa plano or ito na lang. Gamit itong AutoCAD na SketchUp natin. Yan, AutoCAD. So, 0.4 times 2.15 yan. So, mag-additional tayo dito ng 1.2 times 8 plus 2.15 times 0.4. Okay? So, yan. Automatic na pong magpapalit yan. Okay? So, sa mga rooms naman po, ito siya. Ito ang rooms natin. 1, 2, 3, 4. So, 4 na rooms. So, unahin natin itong baba. So, 4 times 3.5 and then iles na lang natin to. No? So, 4 times 3.5 minus 1.4 times 2.1. Okay? Ito po yung sa CR. Yan o. 3.5 times 4 and then less natin yung sa CR. Okay? So, yan na po yan. Pero itatimes natin siya sa 2. Kasi pareha sila dun sa taas sa second floor yung katapat niya. Okay? And then, saka natin idagdag yung itong dalawang rooms na to. Okay? Ang size po niyan, 2.3 by 8. Okay? So, mag-add tayo dito. 2.3 times 8. Okay, and then ito, idadrag ko na lang po yan. Ganyan na lang, kadali yan. Okay, so same pa rin po yung process niyan. Kinapi ko na lang yung formula, parehas lang po yan. Okay? Okay, so ang next po natin yung sa kitchen. Yung sa kitchen naman, punta tayo dito sa ating, since wala akong detail ng finishes sa kitchen. So ito, pwede nyong sukatin na lang yan. May plano naman kayo dyan. Sukatin nyo kung gaano kahaba para mabilang nyo kung ilang piraso ang mailalagay. So, aside dito sa may countertop niya mismo, meron pa po yan dito sa may wall niya. Maglagay tayo ng isang set dyan na 60 by 60. Yan po yung tinatawag natin yung splashboard. Okay, 60 by 60. And then yung dito rin sa sidings niya, maglagay din tayo dyan. Okay, so puntahan ko itong ating AutoCAD.
And try kong palitan yung kulay kasi kapag pala sa YouTube medyo masakit sa mata to, hindi masyadong maintindihan. Late ko na realize, sorry po Dapat pala white background to. Okay. So ito po siya, masakit lang to sa mata. Palitan ko nga yung kulay nitong Windows. Saglit lang. Windows, palitan ko lang, no? Yan. Pero yung iba hindi na palitan. Ito Windows Live. Palitan ko lang po. Okay. Yan. Okay? So ito po yung sinasabi ko. Okay? So gamitin nyo yung ating plano. May printed copy kayo niya. So ito 0.6 yan and then ito 1.5. So kung tatanggalin ko po ito, ganito yung layout niyan, 600. Yan, ganyan siya. Then ito 600 din yan. Okay? Nawala. Ba't nawala? 600. Okay, so yan, ikakopy ko dito. Sakto yan na 600 kasi. Okay, so yan. Ito po kasi is 1.2 yan. Burahin ko muna tong ref natin. Ito kasi 1.2 yan. So, ibig sabihin, dalawang tiles dito. Dito at saka yung sa side niya. Tapos ito, yan. Dito pala sa kitchen, madalas mag-uumpisa ng tiles dito yan. Dito sila mag-uumpisa sa kanto na yan. Okay? So, ganyan and then ganito na siya. 600, ganyan. Para dito na si Roho. Yan, ganyan. Okay, so kung bibilangin natin, yan, sukatin nyo lang yan. So, kumbaga ito, hindi na natin to gagamitan nung nauna nating dalawang ginawa. So, yung by area. Ito, direct counting na natin to. Okay, kung gusto nyo naman po ng by area, wala naman pong problema. Okay, so ito, para lang maiba, direct counting gagawin natin. So, burahin ko lang po ito. So, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5 and a half. Okay, 5 and a half po yan, And then, isulat nyo na lang po doon, 5 and a half sa papel. Tapos dito naman, 1, 2, 3, 4. Dito sa side niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and a half naman. Okay, so dito, 5 and a half plus 6 and a half. Plus, dito, yung sidings niya, ang thickness ng ating sidings, 0.1. So, yan, 1, dito na tayo mag-umisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung ating 60 by 60 kasi, ganito siya. 600. 600 by 600. Mahahati siya sa 6 na 0.1. So, ito po siya. Ito lang yung thickness ng ating siding. So, ganyan lang yung sidings natin. So, 0.1 po yan. Yan. Then, by 0.6. Okay? May butal. 600 po yan. Okay, basta 600 yan. Okay, so yan po. So, ang bilang natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and a half. So, kailangan, kulang yung isang piraso. So, dalawa ang kailangan natin. So, magpa-plus 2 tayo. Plus 2. Okay, so yan, sakto 14 pieces ang kailangan natin sa kitchen. Okay, and then ilalagay ko yung dito, area niya. Okay, sa wall and stair naman natin siya ilalagay. Okay, kasi wala nang dry pack dito. Times 0.6 times 0.6. So baliktad naman. Okay, so nilagay ko po yung area dito kasi kailangan natin yan mamaya sa pag-compute nito. Dalawa. Okay? So, binaliktad natin yung process. Balik tayo dito sa una nating process. Sa pag-compute nitong sa balcony. Okay, kunin natin yung area ng balcony. Okay, balikan po natin itong ating floor finishes. Sa ground floor, unahin natin. Ito, 1.85. And then, ito sa gitna. Kasi yan, yung 1.85 times 3.5, unahin ko na yun. 1.85 times 3.5. Mag-plus na lang tayo. Ipa-plus ko itong nakalabas. Ito kasi, pwede niyong sukatin yan . So, alam ko naman na yan, which is 0.4 yan. Ito, 0.4 yan. Kapag sa gitna natin sinukat yan, 0.55. Kasi nga, 30 by 30 ito Poste natin. So, divide mo by 2, edi 15 plus 40,
edi 55. Kaya 0.55 times 3.5. 3.5 kasi ito. Yan, 3.5. So, yan, 0.15 times 3.5. Okay, and then ito, dadrag ko na lang yan dyan. Ito, papalitan ko lang ng 0.4. Okay. Okay, so meron na po tayo sa balcony. Sa CR naman. Yung sa CR, sorry po, sinisipon tayo. Yung sa CR, ground floor, no? Parehas naman po yan, ground floor at second floor. So, yung size niya, 1.4 by 2.1. Okay, so kumbaga, ni-round off na lang natin. Times 2.1. Times 2. Baba, taas. Then, ito, dadrag ko yan. O kaya naman, copy, paste, control C, control V. And then, ito, papalitan ko ng 0.3. Kasi 0.3 by 0.3 yung size. Or 30 by 30. Okay? Okay, so dito po tayo sa okay na tayo nito. Dito sa flooring natin So yan. Yan. So next po natin CR wall. Okay, CR wall natin. Balikan natin 'yan. So kunin natin yung perimeter ng CR and then times natin sa height. Yung height natin is 2.4. So yung perimeter natin 1.4 times 2 kabilaan 'yan. Zoom in ko lang po So yan, 1.4 yan, 1.4 din ito. And then ito, 2.1. So 1.4 times 2, sorry. 1.4 times 2 plus 2.1 times 2. Okay, and then times natin sa height. Sorry, ima-minus ko muna pala yung 0.6. Yun yung opening ng door natin. Sorry, hindi pala dyan. Minus ko dito ng 0.6 times 2.1. Okay? So, yun yung area ng ating door. So, wala namang tiles kasi yun. So, kailangan natin i-less. Okay? Aside from that, i-less pa rin pala natin yung bintana dito. Okay? So, balikan natin. Anong size ng bintana dyan? W4. So, asa yung detail ng ating or schedule ng doors? W4. Ayan. So, 40 by 60. So, i-less pa rin natin yan. Kung ayaw nyo namang i-less, walang problema kung tinatamad kayo. Kagaya ko minsan. Okay, so yan po. 0.6 times 2.1. Double check ko lang. So yan, yung 0.6 pwede rin yung 0.7 kasi may hamba pa. Pero okay na po yan. Okay, so drag ko lang to. Papalitan ko lang to ng 0.6. And ito itatimes 2 ko pa pala. Kasi baba taas. Ground floor at second floor. Okay. So, sa stair step naman po, puntahan natin ulit yung detail ng stair. Detail ng stair kanina, 19. Page 19, ayun. So, yun, 1 meter ito. So, 1 meter siya. And then, bilangin natin. So, itong pang 16 natin, ito na yung hallway eh. So, hindi natin isasama yun. So, 15 lang. Pero ito, separate yan. So, ang gagawin natin, 1 times 0.3, And then times natin sa 14, hindi 15 kasi less 1. Hindi natin isasama to. I-separate natin yan. Bali, walang nakalagay pero 1 meter po ito. Yan, 1 meter yan. Pwede nyo sukatin. Okay, so kung susukatin natin, ito parehas lang yan. Itong sa ground floor yan. 1 meter po yan. Okay? So, yun. Balikan natin to. So, 1 meter times 0.3 times 14. Yan muna. Dito sa kabila. Sorry, ito. Dito to sa kabila. Ba't ka nandyan? Wall and wall ka. So, stair dito. 0.3 times 1 times 14 plus 1 times 2. Okay, yung 1 times 2, yun po yung landing. Ito. 1 meter times 2 meter. So, ito po siya. Okay, so, yan. Ito na yung area ng ating stair. Area ng ating stair. Okay, I think wala namang problema dyan. So, ito, stair step, So, ito, dadrag ko na lang ito dyan. Okay. Ito, ganyan. And then, ito, goods naman to, Ito, baliktad. Okay, dinodouble check ko lang po. Yan. 0.3. Okay, goods.
1.1 step. Yan, parang nakukulangan ako. Okay, tama po yan. Okay, so sa rise naman, bilangin natin ulit dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya dito pala. Mas maganda. So, 1 dito yan. 1. Nakakalito kasi kapag yung number ang sundin mo. So, actualin ko na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sorry, nawala ako. Sorry po So, ulitin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, parang ito yung pang 8. Then, 9 ito. 9 dito sa side. Pang 9 ko to. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16 times 1. 16 pieces yun. 16 pieces. So, ang ano natin, 0.3 times or 0.2 times 1 meter times 16 pieces. Okay? 0.2 yan and then ito, dadrag ko na lang yan. Pero, ito, gagawin kong 0.2. Okay? Kasi 0.2 ito. Yan. Kung gusto nyo namang 30.3 pa rin yan, ito, gawin mong 0.3. Okay, so, ganyan na po yan. Kaya, ang disadvantage pala, kapag ka 0.3 ang nilagay mo dyan, tapos 0.3 din to, masyadong malaki to. Okay, so, gusto natin, medyo malapit naman sa katotohanan. Okay? Masyadong malaki yan. So, pag malaki yung area, mas malaki yung kailangan na nito. Yan. Okay? Pati yung grout. Okay, so goods na po tayo dyan. Ang oras na po ba? Kaya pa ba? Okay, so alanganin na ata. Nakalimutan pa po ba akong banggitin? So, I think wala na. Ito kasi medyo alanganin na yung time natin. Mag 2 sessions na lang po tayo dito sa ating tile works. Okay, so yun po. I-next natin mamaya or next na natin yung ating yung the rest of the materials na to. Okay, so sa quantity, goods na po tayo. I hope wala tayong problema. Double check ko lang, no? Area na yan. Area 2. And then wall and stair. Balcony, CR floor. Wall din yan. Stair step. Okay, so yung area, yan. Yan. Okay, so yan po. See po sa ating next na discussion para dito sa remaining material. Okay? So, yun po. Thank you.